By the way guys, being an OFW is not easy. Daming pagsubok na pinagdaanan, daming mga mabibigat na responsibility na pinapasan, pero lahat kinakaya. Aside, bago man namin narating kung saan man kami ngayon, grabing hirap, ulan, init, mga sakripisyo, bago kami nakarating dito. Dati pa nga, dumaan ako sa mahabang proseso. Pulila ng kahaba-haba, gumising ng madaling araw para makipagsabayan sa mga nakipagsapalaran. Minsan sa buhay natin, kahit anong pagsusumikap gawin natin, para bang minsan sarap ng sumuko, minsan pakiramdam natin walang mangyayari sa buhay natin. Kaliwat kanan ang mga problema, pero hindi tayo sumuko at patuloy tayo lumalaban. Walang imposible. Kailangan lang natin maghintay ng tamang panahon at manalig tayo kay Lord. May magandang plano si Lord para sa atin. Minsan pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo, lumalaban. Kahit anong kayod, walang nangyayari. Pero para sa akin, sinubok lang ni Lord ang tiwala natin sa Kanya. Aside, walang imposible sa mga taong hindi nawala ng pag-asa. Hindi man permanente ang buhay natin, pero we need to cherish and value our life. Enjoy lang ang life. Bawal sumuko sa mga hamon sa buhay. Kailangan lang maging matatag at strong with determination to overcome everything. Labanan ang lungkot at kahinaan, at higit sa lahat, huwag sukuan ang buhay. Minsan pag ako'y napunta sa ganitong lugar, naisip ko at bumalik sa alaala ko yung nakaraan, yung hirap, yung pagtitiis, yung dugot pawis na nilaan, yung minsan sarap ng sumuko sa buhay. Pero sa tuwing naisip ko ang mga salita ni Papa bago siya pumanaw, yung mga sakripisyo ni Mama for us, nung tinaguyod niya kami mag-isa, yung inang walang alam na trabaho, yung unang tumatak sa isip ko yung kurot at bulyaw lagi nung nangit ko pag hindi kami sumusunod sa Kanya. Pero nagbago ang lahat ng pagkakilala ko sa Kanya, kasi grabing sakripisyo pala ang kaya Niya. Ulan, init, pagod, luha, kinaya lahat. Isang inang hindi sumuko at gustong tuparin ang lahat ng mga pangako Niya. Yung inang handang magsakripisyo sa lahat. Looking back our life, ang daming pinagbabago. Dating madalas matulog na walang laman ang sikmura pag hindi naubos lahat ng panindang kakanin ni Mama. Yung minsang naglalakad ng 3 oras papunta at pabalik para lang makapasok sa paaralan. Yung minsang nasaraduhan pa ng gate at minsang naparusahan ng guro for being late na walang alam kung gaano kalayo ang nilakad para lang makapasok. Hindi pa maiwasan yung bully sa kaklase at minsan nakakaingit pa yung mga bagong sapatos at damit ng mga kaklase. Pero I don't care, lalo na kung nakakamotivate yon para magsumikap. Puno ng pangarap, higit sa lahat yung tulong ng magkakapatid. Andyan yung panganay na siyang inadulok ko sa talino at tapang, sa determination at lakas ng loob, na naging bahagi kung saan man at kung ano man ang narating ko sa buhay. Siya yung naging gabay namin para mangarap. Napunta kami sa abroad dahil sa Kanya. Dahil gusto namin sundan ang yapak Niya. With her we feel secured at alam namin hindi Niya kami pababayaan. Hindi madali ang buhay OFW. Andyan din si Bunso na lagi kong katuwang sa mga responsibilidad sa buhay. Yung punong-puno ng pangarap, yung bunsong magdita at madakdak, pero ang laki ng puso, handang tumulong at hindi kayang tumalikod sa lahat ng responsibilidad sa buhay. Pag tuwing nakita ko ang beach na to, naalala ko yung mga kakapatid ko. Minsan sarap balik-balikan yung mga alaala, yung tawanan at piruan, yung pagkakataong sabay-sabay lumalaban sa ibang bansa, yung minsan panghinaan, iiyak at tatawa tuwing may dumadaang mga pagsubok, nadadamayan at hindi
nawala ng pag-asa, at higit sa lahat, yung pananalig sa Diyos. Dami man nating pagsubok sa buhay, sarap sumuko minsan, pinanghinaan man. With God in our heart, lahat kakayanin. Hindi tayo nag-iisang lumalaban. Meron pang mas mabigat sa atin na may mga problema. Yung iba, fighting for their life, pero tayo malusog at maayos ang pangatawan. And we should be thankful for that. Kailangan lang natin tibay ng loob para harapin ang lahat ng pagsubok. Kailangan natin mas maging matatag para labanan ang hirap sa buhay. Akala ng iba masarap maging OFW, pero hindi ganun kadali yon. Sa likod ng magandang post sa social media, sa bawat ngiti nakakubli ang bigat ng responsibilidad at mga pagsubok sa buhay. Enjoy lang ang life, iwasan ang mga negative vibes kasi walang magandang dulot yon. Bigat ng loob at tatanda lang tayo pag seryosoy ng buhay. Try to smile even life is so hard. Basta tandaan lang lagi, walang imposible pag di tayo sumusuko sa laban. Enjoy life habang may natitira pa tayong lakas. Kaya kung kaya pa natin maglibot to create more memories para pagtanda, maging masayang alaala na sarap natin balik-balikan. Life is short, smile and create good memories. At higit sa lahat, mag-iwan ng magandang alaala sa mga mahal natin sa buhay. Yung mga alaala na kapag maalala nila yung pangalan natin, napapangiti sila dahil sa magandang alaalang iniwan natin sa kanila. Yung bakas ng kabutihan, magandang aral at mabuting pakikisama. Sa buhay natin, madami tayong nakikilala, na social media man o personal na nakasalamuhan. Lahat yung naging parte ng buhay natin. Yung iba napapabilang sa magandang alaala, yung iba naman nagtuturo sa atin para lalo tayo maging matatag sa buhay. Yung iba naman naging tulay para maabot natin ang mga pangarap natin sa buhay. Lahat ng tao, iba-iba ang prinsipyo, iba't iba ang ugali at nakasanayan, iba't iba ang pinanggalingan, pero minsan pinagtagpo with a purpose in life, to give us company, to be with us through thick and thin, to stay on our side, and then a hand and a shoulder to cry on. Minsan kailangan lang nating kapain sa puso at kilalanin yung mga taong totoo sa iyo. Wala sa tagal, sa kung saang panig man ng mundo nagkakilala, maging sa social media, as long as andyan ang tiwala at bakas ng pagiging tunay. Ang swerte na natin kung may makilala tayong ganon, yung tunay at tapat sa'yo, yung andyan yung respeto ng bawat isa, yung walang halong pagkunwari, yung buo yung respeto, at yung naging masaya tayo pagkasama natin ang isa't isa. Basta isipin lang natin lagi, hindi tayo nag-iisa, marami tayong lumalaban. Basta kapain lang sa puso natin yung pananalig at saka yung tiwala kay Lord. Enjoy life lang lagi.